magandang gabi po. At meron po tayong recital ng ating mga kapatigan ng po. At magiging baptism din dito. Dalawang po sila. Kaya kiiksi ang mula. Huwag na kung kakalimo. Now, di mo kasi ba? Gusto ko pa Isaiah chapter 56. About testimony. Isaiah chapter 56. The book of Isaiah chapter 56. Ako po'y excited sa recital na yan. Kaya pati nga aking reading class ay imupin ko. Okay, book of Isaiah chapter 56. Ngayong gabi ay ating kapiling po si Joseph, Bobby, and Robin. Gib or Padilla. Yan. Sila po yung pagkakisi. Obigis na. Ano sila? Si Bobby, si Robin, tsaka si Maurice. Sila po yung mga taga-Panginoon. At sila po yung mga pinagpalo ng Sister Ana. Salamat sa Lord. Pagkat mo ba Isaiah chapter 56, at kung ito po yung nakita ay ating pong sabi-sabi pasahin yung taratang ito. Isaiah 56 and number 7. Verse number 7. Tayo lahat, even then will I bring to my holy mountain and make them joyful in my house of prayer. Their burnt offerings and their sacrifices shall be accepted upon my altar, for my house shall be called an house of prayer for all people. Now, we can be ibig ko ating usapan itong 5 reasons why we must make the church prayer meeting so important. Amen isa? Ang prayer meeting ba ay importante sa iyo? Ang prayer meeting ba ay binibigyang halaga talaga ng ilang mga churches na katulad natin? No, ibig ko sabihin na madalas maraming pagkakataon na hindi ko nakikita. Sa mga namutuhan nga, maraming mga churches wala namang prayer meeting. Sapagat ilan lamang ang dumadalo. Yung pastor, yung asawa, at yung ilang anak. Alright? Pero salamat sa Lord. Ulitin ko lang, ang Calvary Bible Baptist 1994 ay nagsimula sa prayer meeting. Amen? Nag-start ko ng prayer meeting. No? Alright? At naniniwala ko, ang prayer meeting ay isa sa pinakamahalagang pagtitipon ng isang church sa bawat linggo. Are you with me? Ang Sunday morning ay nagpapahayag lamang ng pag-ibig ng miyembro sa pastor. Ang Sunday night service ay nagpapahayag naman ng pag-ibig ng miyembro sa church. Are you with me? Ang prayer meeting ay nagpapakita naman kung gaano ang pag-ibig ng Kristiyano sa ating Panginoong Kristo. Amen? Amen? No, madalas, kapag prayer meeting, minsan ay pag Sunday, maganda ang ating baro. Amen? Talagang naka-gown ang mga kababaihan. Ang mga kalakihan, madalas ay talagang naka-forma. Naka-forma talaga. Naka-long sleeve, naka-necktie, naka-barong. Alam mo, ibig sa kapag-prayer meeting, hindi ka ang maganda sa nusuot. No, bakit? Bakit? Alright? Huwag kami kalimutan, isa sa pinakamahalagang pagtitipon na nagaganap every Wednesday is what? Church prayer meeting. So itong gabi, yun ang aming ibig natin pag-usapan. No? So basically, ating pag-usapan itong 5 kadahilanan why we must make church prayer meeting so important. Kaya Diyos, ako yung patubahin, Panginoon. Mag-deliver ko ang mensahe mo, ang salita mo, ayon sa iyong kalooban.
at ihanda mo po ang puso ng bawat isa upang tanggapin ang iyong salita, Panginoon, na may kagalakan, may pag-ibig, at may pagtitiwala sa iyo. Kinihiling ko ito, Panginoon, sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Alright. Now, 5 reasons why we must make church prayer meeting. Okay. Gawin natin ng prayer meeting ay talagang pinaka-importante. Naging priority natin para number 1, every church is called to be a house of prayer. Nakakita natin? Anong sabi ng Panginoon sa verse number 6? Sa verse number 7, anong sabi ng Panginoon? For mine house shall be called what? Paglakas. For mine house shall be called what? Ano paglakas? House of what? House of prayer. Nakita niyo? Amen? Ibig ang kanyang bahay ay tawaging house of prayer. In the book of Matthew chapter 21 and verse number 13, ito po'y inulit muli ng ating Panginoon Jesus. Inulit ito muli. Okay, in Matthew 21 and verse 13, ito po. Matthew 21 and verse 13. Okay, ready? Andiyan kayo? 21:13, ready? Okay, ready, basa. And said unto them, it is written, my house shall be called what? The house of prayer. Kita mo? Bakit ba nagaling siya sa pagkakita niya? Yung templo, ginawang tindahan. Tama? Alam niyo ba yan? Ginawang tindahan. May tindang kalapate, may tindang kamelyo, may tindang tupa, may namamalit pa ng dalan. Nakita niyo? Nalala mo ba yan? Anong ginawa ng Lord? Kumuha ng lubid at pinagkahampas at itinaog lahat ng paninda. Arinig? At sabi niya, okay, ang aking bahay ay tatawagin mo, bahay pananalinan. Alright? Let's listen. Every church is called to be what? A house of prayer. Amen? Tayong lahat nananalangin. Bago umalis ng bahay, pagpalain ito ng church natin. Pagdating dito, magdadalangin na. Amen? Amen? Doon sa Sunday school ng mga bata, dito, nag-umpisa sa prayer at nagtatapos sa prayer. Ano ito ba? The house of prayer. If our church is the house of God, it must be what? A house of what? Tinatawag natin ito, di ba? Bahay, sambahan. Tama? Tinatawag natin ito, house of God. Alright? Kaya nga para maging house of God, dapat ito ay house of what? Prayer. Alright? Secondly, every church was told to pray. Okay? Hindi lang yung pastor. Hindi naman yung mga Sunday school teacher. Because every church, yung buong church, buong membership. Alright? Ay sinabihin ng Lord to pray. To pray. In Colossians chapter 4, verse number 2, sabi ng Lord, continue to pray. Alright? Magpatuloy kayo, maging faithful kayo sa pananalangin. Taktakan na siya, manatili kayong palagi saan? Pananalangin. At kayo magpuyat na may pagpasalamat. Alright? You see? Na ito'y sinabi ni Pablo sa church ng Colossus. Also in the book of Ephesians 6:18. Alright. Sinabihan din yung church sa Ephesus. Sabi ng Lord sa church of Ephesus, praying always. Nakalakas ka? Magsipanalangin kayo. Kita mo? Maliwanag ba? Kayo. Hindi isa, hindi yung pastor, kayo. Magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at magpuyat sa buong katigaan. Okay? Espiritu part. Be watchful, be alert, be vigilant in prayer. Okay? At daing patungkol kanino ang prayer? Sa lahat namin. Sinong banal? Yung member. Amen? Magdadalangin ng President San. Karili, nauulitin ko. Listen ka po kung bakit minsan inista sa member kasi hindi mo siya pinag-pray. Believe me, Christian, mahal ko kayo na sa bakit lagi pinag-pray ko.
pag wala kang pagmamahal, tapos may pagkainis ka, iritado ka sa sitya, isa lang mo siya, hindi mo siya pinigil, at least nagkakasala ka. Okay? Ano na siya sitwasyon? Alright? Kasi sinabihan niya, okay, ang Colossian church, continue to pray. Sinabihan niya yung Ephesian church, okay? Okay, unlangin kayo, with ng tiyaga, at doon patungkol sa lahat ng mga mananampalataya, mga banal. Okay? Sinabihin niya, maging yung church ng Pilipias. Ano sabi ng Lord sa Philippine church? 4:6. Ha? 4:6. Be careful for nothing. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Are you ready? Ha? Okay. Church ng Pilipos, ha? Be careful for nothing. Don't worry. But in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God. Amen? At sinabihin din niya, ang church ng Thessalonica. Anong sabi niya sa Thessalonian church? Mga members ng Thessalonica church, pray without ceasing. You see? This is Christian. Okay. Every church, bawat church ng Panginoon was told to pray. And our church is no exemption. Kaya nag-isa? Alin isa rin? Kasama tayo. Okay. Pangatlong bagay. No? Okay. To make church prayer meeting so important, no? Tanda natin, okay, ito po'y tatawagin house of prayer. Pangalawa, sinabihan talaga tayo. Maliwanag ba? Sinabihan tayo ng Panginoon to pray without ceasing. Magdadaminan, bawat isa. At pangatlong bagay, no? Okay, without prayer, without people of God, okay, gathering to pray, our church is just another godless building. Alright, ibig kong maunawaan ng kapatid. No? Alright, kung ang membership, kung yung mga tao ay hindi nagtitipon-tipon na magkakasama para manalangin sa Lord, dumaing, manawagan, ang ating church ay magsisilbing isang gusali lamang na pangkaraniwan. Ang mga miyembro pupunta pero parang nagmulan. Nakikinig sa akin? Amen? Pagkatakas nga, without prayer, our church is just what? Another what? Godless building. Ito na, parang plaza. Parang munisipyo lang. Nakikinig kayo? Parang clinic, parang hospital. Parang presinto. Nakikinig sa akin? Sa mga lugar, pag pumasok ka, dama mo, walang buhay. Maliwanag ba? Walang power of God. Wala yung presence ng Diyos. Di pa lang siya. Walang revival. Walang holiness. In 2 Chronicles chapter 7, yung templo ni Solomon gawa na napakaganda. Napasa niyo ba? Brother Jason, Brother King, Brother Arlene, templo ni Solomon, Brother Alan, kung gaano maganda. Napasa niyo ba yun? Tapos iba yun? Puro lang ginto at silver. Amen? Napakaganda. Dinadayo talaga. Okay? Pero gaano man kaganda yung templo ni Solomon, kapatid? Okay? Alright. Okay. Hindi agad nanaog yung glory ng Diyos. Listen carefully. Hindi agad nagpakita yung ikabot, the glory of God. Hindi agad ito napuspos ng presensya ng Panginoon. Hindi agad. Alright? In 2 Chronicles chapter 7, verse number 12, no? Si Solomon ay nag-pray kasama ng mga God's people. Nag-pray siya. Okay? Chapter 7, verse number 12, tingnan niyo po. Okay. Tayo po lahat. Ready? Basa. And the Lord. Okay, take that way.
And the Lord appeared to Solomon by night, and said unto him, I have heard thy prayer, and have chosen this place to myself for an house of what? Sacrifice. Okay? Okay. Now, ang house ang Solomon Temple ay pinuspos lamang bilang sagot sa panalangin ni Haring Solomon. Arinig siya ba? Amen? Hindi pinuspos ng glory sapagkat maganda. Pinuspos ng kalulatian, no? Okay? At kinausap ni Solomon bilang pagsagot sa kanyang lakas, bilang pagsagot sa kanyang what? Panalangin. You see? Kaya importante talaga na sa bawat pag-ibig natin, meron tayo talagang sama-samang pala na i-bless ng Diyos ang ating church. Paliwanag ba? Amen? Bigyan ng pastor ng mensahe na dadaling sa mga tao. Maliwanag? Amen? Bigyan lahat ng miyembro ng teachable spirit. Are you listening? Bigyan lahat ng miyembro ng humility, meekness. Amen? See, without prayer, our church is just another godless giving. Hindi ba na yung bang dama mo, yung presence of God? Dumating ka, mabigat ang loob mo, umalis ka, magaan ang loob mo. Amen, na. Dumating ka, discourage ka, umalis ka, masigla ka. Iliwanag ba? Yes, mangyayari yan at nangyayari kapag ang mga tao yun ay nanalangin magkakasama para i-bless ng Panginoon. Kailangan talaga, important talaga na yung mga tao nyo siya nagagagather, sama-sama nagtitipon-tipon to pray. To pray. Okay? Kaya ang church, isang nagiging parang pasyalan lang. Ano ba nagpupunta para naman may entertain? Masakit? Masakit. Hindi dapat yun. Pero ganun din na nangyari kapag pagka hindi importante ang prayer meeting sa isang church. Alright? Huwag naman mangyari sa atin. Amen? Number 4. Verse 15. Verse 15, chapter 12, and verse 23. 15:23. Alright, sama-sama nga po tayo. Pakibasa po yung nasa screen. Saka sa ganang akin, malayo nawang sa akin na ako'y magkasala laban sa Panginoon sa paglilika ng pananalangin dahil sa inyo. Kundi ituturo ko sa inyo ang mabuti at matuwid na daan. Kita niyo po? Okay? Maliwanag na unawan niyo ba? Kapag hindi ka nagpe-pray sa kapwa mo Kristiyano, nagkakasala ka sa Panginoon. Amen ba? You see? Yes, kasi ito yung dapat. Failing to pray for others is a sin. It's a sin. Kapag ako hindi nagpe-pray para sa iyo, nagkakasala ako. Ganon din ikaw. Pag hindi mo ako pinag-pray, hindi mo sila pinag-pray, nagkakasala ka sa Panginoon. Yan ang isa. Kaya tayo sa ating prayer meeting, madalas kapag ka-uwi yan, alright, pray for okay. Now, ipag-pray yung mga kabataan, ipag-pray yung mga nanay. Then, meron pa tayong ginagawa, tama ba? Na okay ngayon, okay, kayo po lahat ay magka-pray ka ng kamay, na ipag-pray mo yung nasa kaliwang kaliwa mo, o ipag-pray mo yung nasa kaliwag kanin mo. Bye. Hindi ko ibig magkasala ka sa Panginoon. Failing to pray for others is a sin. Maliwanag sa atin ito? Maliwanag mo ba? Okay. Kaya nga, kamusta yung prayer life ko? Alright? At kamusta kaya yung ating prayer meeting? Kasi kung ito po'y maging importante para sa iyo. Amen? Para yung testimony ba ni Jason? Diba? Nangyayatabago siya sa Emerson. Wala yung trabaho, pang-bibit. Kaya kala ito, baka hindi ko may dancer. Pang-bibit trabaho niyan eh. Talagang, pero dadating niya sa church, musik na. Pero hindi nandidinig yung mata. Musik na. Talagang bakit, tinanong ko yung pala talagang commitment niya sa Lord, ayaw kong mawala sa prayer meeting. Commitment niya sa Panginoon.
pray for other is a sin. Kaya nga, gawin mo importante ito sa iyong buhay. Amen? Amen? At sa hanggat kung kaya mo. Alright? Maliban lang talagang, alam naman ng Lord kung talagang hindi ka makakatala. Alam naman Lord yun. Pero sa mga makakaya mo naman. Amen, kisa? Number 5. Our prayers are especially important in the end times. Alright? Mahalaga yung ating prayer meeting, pero lalong higit, ito po'y napakahalaga sa huling kapanahunan. Amen? Bago dumating ang ating Panginoon, listen carefully, our prayers are much more important sa ganitong huling kapanahunan. Okay, Revelation chapter 5. Revelation chapter 5 and verse number 8. Alright, kanina kayo? Alright, sabay-sabay po tayo, no? Ready. And when he had taken, andiyan kayo? Okay, 5-8. Alright, and when he had taken the book, the 4 beasts and 24 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden vials, full of what? Odors. Now, ano yung vials na yun, or sisidlan, na puno ng mababagong samyo? Ano yung nakalagay doon? The prayers of what? The prayers of saints. Nakalagay po yan? Oh, the prayer of saints. You see? Full of odors. Nagpapakita po ito na yung palang panalangin ng mga anak ng Diyos ay iniipon ng Panginoon. Nakikinig sa akin? Iniipon niya. At minsan hindi ito, kundi pinupuno niya bawat bias. Pinupuno niya. You see? Kaya ano yun? Ano pinapakita? Ano may sasabi? Tungkulin ng Calvary Bible na yung bias ay punuin natin ng ating panalangin. At higit sa itong kapanahunan. Chapter 8, and verse number 3. 8:3. Ready? Like that. And another angel came and stood at the altar, having a golden censer, and there was given unto him much incense, and that he should offer it with what? With the prayer of all saints upon the golden altar which was before the throne. You see that? Okay. Mabangong sakyo sa Panginoon yung ating panalangin. Alright? You see? Twice. Dalawang ulit pang binanggit. Amen? You see, kaya importante yung ating prayer life. Individually ay talagang mainit. At higit yung ating prayer meeting, higit na dapat maging mainit sa Panginoon. Okay. Now, tanong ko, kung yung napapansin that these are dark and terrible times. Amen? Kita mo talaga, yun ang tayo talagang nasa huling kapanahunan. Yeah. Obserbahan mo yung ating, yung nagaganap sa ibang bansa. Di ba? At obserbahan mo yung nagaganap sa ating bansa. Hindi mo na alam kung saan patungo ang lahat. Amen? Now, hindi ko naman nais na ako'y maging parang doom preacher. Hindi ko naman nais no? Hindi ko naman nais yun. Mahalaga sa atin, sa Christian, na anuman mo ka na positibo pa rin tayo. That God is always in control. Amen? Hindi tao ang magwawasak sa mundong ito. Hindi tao magpapabagsak sa gobyerno ng Pilipinas o sa Amerika. Di ba nang isa? Amen? Kung ito may magigiba, mawawasak, magugunaw by the power of God, not man.
ating tungkol ng iswa, manalangin tayo sa ating gobyerno. Maliwanag ba? Sa ating gobyerno. Okay? Sa ating church, sa ating mga misyon, sa ating mga kapatid na iglesia na sa ibang mga lugar. Amen, isa? Amen? At magbago ng Diyos ng mga misyonero pa mula sa mga kababayan na isusugo natin hanggang wala pa ating Panginoon. Amen? Tumawag pa siya na magsusuko ng buhay. Amen, isa? Tumawag pa siya. Kaya, sa ganitong kapanahonan, kasi nga pala, ano yung ating role? Our role in the end times is to fill the vials with the prayers of God's people. Pakibasa nga, ano yung ating tungkulin sa huling panahon ito, bago gawin ng Lord? Ating punuin yung mangkok na yun, yung vials na yun, ng panalangin ng mga tao ng Diyos. Alright? Ipag-pray ang ating church, bawat miyembro, amen? Bawat miyembro, pag-pray natin, magdalangin tayo. Okay, any kisa? Alright, yung mga ating mga senior, palakasin pa ng Diyos, bigyan pa ng mahaba pang buhay, maliwanag ba? Yung ating mga kabataan, bigyan ng Diyos lagi ng kabaitan, katinuan, kababaan loob, maliwanag ba? Teachable spirit. You see? Ibatak mo ng kabataan. Right. Akala mo ba sila yung magbabago ng bansa? Akala mo sila yung mga Mesaya? Amen? Parinig din kayo? Okay. Pero salamat, kahit ano, iba yung kabataan natin. Ito yung mga mukha ng mga yan. Ito mo. Parang mukhang tupa. Parang mukhang anak ng tupa. Di ba? Yun ang pag-asa ng mga magulang. Amen? Amen? Kung magtagal-tagal naman, kayo magpapalit dito. Ganun isa. Kayo. Okay. Di ba na po, sa panahon pagkatawag o kayo sa anak ni Father April, Lando, banalo ko sa April Reyes, kung nakita kita. Amen? We are na tayo nasa huling kapanahonan. Salamat sa Diyos na napupuno pa tayo. Amen? Nagdiligtas pa ng kanan. May nababaptize sa Angeles. May nababaptize sa Taguig. May nababaptize sa Santa Cruz. Amen, isa? Maraming nagdiligtas. Salamat sa Diyos. Okay? Kaya nga natin pray for one another. Amen? Now, one thing, tatandaan natin lagi yung binabagay ko mula pa 1994 hanggang na pag-aaral. The devil did not keep a dead horse. Ano yung ibig sabihin? The devil did not keep a dead horse. Interesado siya sa buhay, hindi sa patay na kabayo. Amen? Hindi niya pa naguluhin yung mga JIL na yan, yung mga INC. Ang guguluhin niya ay yung church ng Panginoon. Liwanag ba? Amen? Kaya nga, maging panuntunan natin pare-pareho. Hindi ako ang maging problema ni Pastor. Nakikinig ka sa akin? Hindi ako ang maging cause ng division sa church. Nakikinig ka sa akin? Hindi. Bagkus ako'y makakatulong. Amen? Narinig? Ako'y encouragement. Ako'y magiging suporta ng aming church. Our role is what? Ano yung ating role sa ulit panahon? To fill these vows with what? The prayer of the saints. Then lastly, sabi ko matalino lang po. Luke 18. Luke 18. Luke 18:1. And he spake a parable unto them that men ought always to pray and not to faint. Alright? Always to pray and not to faint. Na pag binasa mo yung pababa, makikita mo yung pahiwatig ay yung muling pagbabalik ng Lord. Di ba alam niyo siya?
Nagpapahiwalay talaga na habang papalapit ang Lord, ang dapat natin gawin? Always to pray. Meron ba lang ba? Always to pray and not to faint. Now, notice verse number 8. Verse number 8. Tayo lahat. Ready? When the Son of Man, nandiyan na kayo, verse 8. Tayo lahat. When the Son of Man comes, pakilabas nga. Pakilabas nga. Will He find what? Okay, faith. Binugan niya sila ng faith on the earth. Now, anong faith ang pinag-usapan doon? Anong faith? Anong faith? Ano pinag-usapan? Listen po kami. Reading in context, it's very clear. The word faith is what? Prayer. Ano ibig sabihin ng faith? Prayer. Amen? Ayon sa konteksto. Ano ibig sabihin? Amen? Now, ano ibig sabihin? When our Lord comes again, He wants to find us praying. Naliwanag ba sa atin? Sa pagbalik ng ating Panginoon sa Kristo, nais niya sa kanyang muling magparito, nais niya matagpuan niya tayo ang Calvary Fellowship na nananalangin. Amen? Na tayo isang-masamang dumadalangin sa Panginoon. Alright? Yes, God wants every believer, God wants the church to gather to pray hanggang sa kanyang muling pagparito. Tayo ay manalangin. Tumayo at manalangin. Kaya Diyos, salamat sa iyo sa gabi ito. Salamat sa mensahe iyong ipinagkaloob sa iyong